Good morning ka-Berks, Chris Cusinero po. Andito tayo ngayon sa Hong Kong Supermarket at tayo mag-grocery. Kasi pupunta tayo sa kaibigan kong si Ana na taga Sylvan Lake. At sabi niya, bago ka pumunta dito sa bahay, magdala ka muna ng mga kailangan ko dito sa bahay. Pinabibili niya tayo ng ampalaya, ng kangkong at saka ng ulo ng isda. May bayad. Makikikain kasi ako sa kanila, makikikain tayo ng tanghalian sa kanila. So punta muna tayo dito sa store at bili muna tayo ng pinapabili niya. So dito na tayo sa Hong Kong International Supermarket. Marami nagtatanong dyan, no, pag sinabi ko na pupunta ako ng Hong Kong, akala nila pupunta talaga ako ng Hong Kong. Sa supermarket lang po, malapit lang po yun dito sa Calgary. Kaya yun lagi natin ginagawa, nag-grocery tayo dito sa Hong Kong supermarket. Pasok na tayo dito sa Hong Kong Supermarket at hanapin na natin dito sa loob yung bilihan ng ulo ng isda. Dito na tayo dumiretso. Ito na yung mga isda na pinabibili nila. So ilan ba yung kukunin natin? Kunin natin yung mga malalaki. Iyan. Yung mga pinapabili ni Ana, puro ulo ng isda. So tatambakan natin siya ng ulong isda. No balot? No. Now? Wala daw silang balot ngayon. Kasi minsan malalaki yung balot ng mga binibili ko eh. Idol. Uy, sir, magandang araw po. Musta po? Okay lang. Papanood kita. Oh, salamat. Salamat. Oh, shout out na. Shout out sa asawa ko ha. Ayun. Tsaka sa pamilya ko sa Pangasinan. Ayun, salamat po. Thank you. Magandang araw, sir. So, hanap naman tayo ngayon ng kangkong. Pinahanap tayo ng kangkong. Yun, buti na lang may kangkong sila ngayon, oh. Oh, ka-Berks, yung kangkong nila, $5.90. Siguro okay na yung isa. Isa o dalawa? Dalawa? Dalawa kasi malayo kasi sila sa Asian store. So kailangan natin na mag-stock ng vegetable para sa kanila. Nagpapabili rin siya ng ampalaya. So ilang kaya ampalaya ang bibilhin natin? Siguro okay na sa kanya yan, 3. Murang-mura to, Mr. Chris Cusinero. Parang sa Bataan to, dinudupihan ng Hermosa. Magandang araw, sir. Kabayan. Magandang araw. Suportahan po natin si Mr. Chris Cusinero, lalo na sa mga taga-Bataan dyan. Yan, mga Ito taga-Orani. po, Orani. Ako taga-Balanga, kababayan. Si Angelo, yung anak ko taga-Balanga yun. Saan sa Balanga? Sa Tuyo. Taga-Tuyo yung anak ko. Talisay ako. Talisay tayo. Oh, Ano? shout out na. Shout out sa mga taga-Talisay, taga-Tuyo, Balanga, Bataan. Ayun. Kayo po si... Lex Rueda po. Ayun, Dati po ako magandang SK chairman ng Barangay Talisay. Yun. SK chairman siya dati ng Barangay Talisay. Yung tatay ko naman, chairman naman ng Barangay Doña ng 12 years. Ayun, yung daddy ko po, city councilor ng Balanga dati. Oh, yun. At yung lolo ko naman, ang presidente dati ng Pilipinas, joke. Yung mga Garcia po, ninong ko po sa kasal dyan. Sila Abet, sila Joet. Mayor, Ayos pala, sir. Wala ka na isa shoutout, yun lang. Imbitahan ko si Mr. Cusinero sa bahay. Barbecue po kami, tama-tama, summer time. Barbecue kami sa bahay. Oh, sige, message nyo lang ako, sir. Sige. Sir, pagka sa bahay, set natin. Oh, sige po, salamat po. Misis ko. Misis nyo, magandang araw po, ma'am. Oh, sige, sir, salamat sir, po. Okay, sir. Sabak-tali ka nga. So mga ka-Berks, kita nyo naman yung mga ka-Berks natin dito sa sa Hong Kong Supermarket. Andito rin sila lahat. So tara na, bayad na tayo at anong oras na, medyo late na tayo ngayon, no? Malayo-layo pa yung pupuntahan natin. Punta pa tayo ng Sylvan Lake. So more than 1 hour pa yung biyahe natin. Ito yung pinapabili ni Ana sa atin. Bili daw tayo ng ampalaya, ng kangkong, saka ng isda. Wala naman tayo ibang binili kundi yung mga pinapabili lang sa atin. Yun, ayos. Nagmamadali na tayo kasi medyo tanghali na. At sabi ko nga, medyo malayo-layo pa yung babiyahe natin papunta ng Sylvan Lake. Dami kasi pinabili ni Ana.
Inabot din yung pinabili natin na more than $50 para lang dun sa ulo ng isda, ampalaya at saka kangkong. $50 na yung lahat. So tara na ka-Berks, biyahe na tayo papunta ng Sylvan Lake. Lord, gawayan nyo ako at sana ay kayo nang bahala para sa pagbabiyahe ko papunta ng Sylvan Lake. Maraming salamat po. So karga lang muna tayo ng gasolina. At sabi ko nga medyo malayo-layo pa yon. At ang gasolina na lang natin is pa-empty na. Yun, kita ba? So karga tayo ng gas tapos bili tayo ng kape. May Tim Hortons din pala rito. Tara, samahan nyo ako. So alam nyo na, pag nandito kayo sa Canada, hindi pwede dito yung meron kang gasoline boy. Ikaw talagang gagawa ng lahat. Ipasok mo yung card mo dyan, pili ka ng gas kung magkano ang gusto mo, or pwede ka rin magbayad doon mismo sa pinaka store kung magkano yung gas na gusto mo, kung regular ba, kung anong number nung gas tank. Ikaw talagang gagawa niyan lahat. Ganun talaga dito sa Canada. So magkarga lang muna tayo ng gasolina saglit. Yan ang ating sikreto para pwede tayo maggala-gala habang nagpo-full tank siya. Usually full tank tayo pagka magkakarga ng gas. Usually yung ganito kalaking sasakyan inaabot ng 100 to 120 siguro, depende kung magkano yung gasolina every liter. Minsan mataas, minsan mababa, minsan naman talagang ayaw mong gamitin kasi sobrang mahal. So ayan na. Punta lang muna tayo dito sa Tim Hortons, bilhin lang tayo ng kape. Medyo naantok tayo ng konti para magising naman tayo. Ang daming tao sa pila. Ang daming tao sa Tim Hortons, pila yung tao. Tara, kape tayo. At magbiyahe na tayo papunta ng Sylvan Lake. Bumili tayo ng kape kasi inaantok tayo mga ka-Berks, para hindi tayo antukin. At safety first. Nag-message sa atin yung kaibigan natin si Ana at sabi niya dito na lang daw kami sa Red Deer magkita. May greenhouse na tinatawag daw dito. At papunta na sana ako sa bahay niya, pero sabi niya papunta siya dito sa greenhouse. So dito na kami magkikita. At hindi ko alam kung anong meron sa greenhouse. Ang alam ko mga gulay saka mga halaman meron doon eh. Greenhouse, di ba? So, tara silipin natin kung anong meron doon at doon na kami magkita ng aking kaibigan. Parang bilihan nga pala ng halaman to, no? Pero sobrang laki. At ang dami rin mga sasakyan dito nakapark. So that means marami namimili rito. So magpark lang tayo saglit. Oo nga, dahil namimili ng mga ano dito, kung ano-anong anik-anik. Mahilig din kasi sa halaman si Ana eh. Ayos, dito na tayo. Mukhang wala pa sila. But anyway, antayin na lang natin. Busin lang muna natin yung ating kape. Sayang naman. So, andito na tayo sa greenhouse o bluegrass. At 10 minutes na tayo nandito, wala pa sila Ana. Pero sabi niya parating na raw sila.
Bilihan pala ng mga halaman tong lugar na to. Pero hindi pa ako pumasok, antayin ko sila. Dito lang muna tayo sa labas. Nagubad na rin ako, sobrang init eh. Kanina pagpunta ko dito, ang lakas ng ang lakas ng hangin at saka sobrang lamig. Tapos ngayon wala na. Mainit na. Biglang uminit. Wala akong dalang damit kundi yung pantulog ko kagabi. Pantulog ko lang to kagabi, tapos nag-jacket lang ako ng pula. Kaya to makikita nyo, yung suot ko ngayon pantulog lang. Sa bagay, kahit na umalis ako or sa bahay lang ako, nakapantulog lang naman ako mostly. Saan na kaya sila? Tagal ah. Ay nako, finally dumating din sila. Sinungaling talaga tong babae na to. Sabi niya sa akin, 7 minutes daw nandito na sila. 20 minutes na wala pa. Huwag ka nga masyadong mareklamo. Kiss mo ako. Ang hirap mong yakapin. Kaibigan ko. Ay, ang laki-laki ng inaanak ko. Teka sandali, sasabihin ko muna nang hindi na nag-aabot yung kamay ko, tsaka yung dulo ng kamay ko pag niyayakap kita. Kasi kaya syempre inaanak ko. Laki-laki na oh. Buti lang hindi kamukha ng nanay niyang pangit. Excuse me. Joke lang. Syempre kamukha ng nanay niyan. Para silang pinagbiyak na bunga. Tama? Bless kayo ninong. Ay! Hello po. Hello po. Hello po sir. Ayo po yung tatay ni Ana. Oo, ni Gavin. Ni Gavin. Ni Arvin. Kayo po yung nanay ni Arvin. Oo. Hello po. Bakasyon lang po kayo dito sa Canada. Bakasyon lang. Sabihin nyo kay Arvin, kuhanin na kayo para dito na kayo tumira sa Canada. Kumusta po? Hindi po kayo giniginaw? Hindi pa. Ay, mukhang medyo giniginaw na kayo tay. Saan po kayo sa Pilipinas? Sa Paranaque. Paranaque. Kapitbahay niya pala si Joy Marquez. Oo. Oo. Ano pong masasabi niyo sa Canada tay? Galing na ako rito once. Twice na namin to. Pangalawang beses na po. Oo. Okay naman po. First time namin sa Edmonton. Ah. Sa St. Paul. Sa St. Paul. Nung nakatira pa sila sa St. Paul noon. Oo. That is 2017. 2017. Tapos ngayon second time niya na dito. Sige po. Ikot-ikot na kayo dyan. Oo, sige. Dahil palang halaman dito. Kaya lang medyo pricey ng konti. Kagaya nito. $5.99. Ito naman $5.99 din. So ito, bawat isa nito is $5.99. Marami pala. 6 na piraso pala yung $5.99. Yung iba mahal tulad nito. $37 yung isang ganito. Wow. Mahal. Tapos yung ganito $31. Sa Pilipinas nagkalat lang yan sa kalsada. Lalagay mo lang sa paso. Tama o tama? Tama ba o tama? Tama? Di tayo naiintindihan ng inaanak ko kasi hindi siya marunong magtagalog. So mga ka-Berks, meron tayo ditong vegetables at meron din tayong perennials. Ana, explain mo nga sa mga ka-Berks natin ano ibig sabihin ng perennial. Yung mga perennial para sa mga nagtitipid. Para hindi bilhin ng bilhin every year. Yung perennials, ito yung mga plants na kahit na mag-frozen -40, -50, pagdating ng summer, tutubo pa rin sila. Yes. Dahil mong sinasabi, yun lang yun lang sila pag spring. Yun lang pinapa-explain ko sa'yo dahil mo sinabi. So yun ang tawag sa kanila, perennial. Parang every year, bili ka ng bili. Oo. Kasi dito, pagdating ng winter, kakalbo lahat, pati mga puno, tanggal lahat ang mga dahon yan. Tapos, pagdating ng summer, balik ulit yung mga dahon, balik ulit yung... Ano perennial nila? Ano pa tayo dito? Yung perennial nila parang parang dahon ng pandan. No? Yata yan. Kasi ito yung mga halaman talaga na parang sibuyas to. Alam mo ba yung sibuyas at saka yung bawang? Pag nilagay mo sa hindi sa lupa,
sa labas ng bahay, kahit mag minus 40, kinabukasan tutubo, ay pagdating ng summer, tumutubo ulit sila. Tama naman. Kahit mag frozen sila, tumutubo sila. Hindi ko alam kung bakit. Tsaka strawberries. Oh, mga strawberries din. Strawberries. Galing, no? Tumutubo ulit yung strawberries ko yung tinanim ko ng last year. Pati itong mga halaman na to, alam nila kung paano sila tumubo pagdating ng summer eh. Pero may mga zoning din yan. Hindi lahat ng perennial ubra sa area natin. Oo, totoo. So, Lalo na, kasi yung... May mga zone 2, zone 3. Hindi kasi kagaya doon sa north. Sa north kasi maraming mga halaman na hindi tumutubo dahil sa climate or weather. Ano bang tawag dito? May tawag sila eh. Altitude. 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 Yes. Anong climate change? Kasi mayroong mga halaman na hindi tumutubo kahit na nandoon ka na sa north or nandito ka sa south ng Canada. Magkaiba pa rin ang tubo ng mga halaman kasi nga magkaiba sila ng climate. Itong mga nasa loob, yung mga shade plants. Ito naman yung mga shade plants. Ano naman yung shade plants? Siyempre yung mga hindi pwedeng maarawan masyado. Correct. Kailangan wala masyadong direct sunlight. Correct. Otherwise, Sa ilalim ng mga matitindi malalaking sila. puno, pwede sila. Pero tapos may mga Sensitive full sun sila. din. Sensitive sila pagdating sa araw. So pag mamimili ka, check mo yung zoning, kung anong sun exposure, ganyan. Hindi kagaya ng mga saging na yun. Yung mga saging na yun sigurado pang tropical place yun. O kaya ito, kasi marami rin ito sa Philippines eh. Diba? Ito, mga anong tawag dito? Succulent? Tama ba? Hindi yan succulent, succulent. Succulent ba? Kaibigan ko talagang yung English ko talagang pinagtatawanan eh. Succulent. Hindi yan Mga ka-Berks, ibas nyo to ha. Pangalan niya Ana. Ibas nyo siya. Sabi mo kasi succulent eh. Kung tinuturuan mo ng mali yung mga viewer mo eh. Succulent. Alam naman nila na pagdating sa Inglesan, hindi ako maasahan dyan. Dami nilang halaman dito, ka-Berks. Oh. So, how's school? What grade? One more month. What grade? 7. 7th grade? She's gonna be grade 8. Grade 8 na siya next year. Ang bilis, no? 1 month. Samantalang yung mga picture namin, mga ka-Berks, ipapakita ko dito yung mga picture namin, mga nakaraang araw lang. Baby pa siya. Tapos ngayon, laki-laki na niya. Yun, nakita ko rin kayo. May hinahanap kami. Ano ba hinahanap nyo? Yung sugar plant daw. Stevia. Stevia, yung raw stevia. Stevia? Stevia, oo. Natural sugar yun. Leaves. Sa Bohol, nakita ko yung sa Bohol. Yung ano nila, yung parang Check nga natin sa Google kung ano itsura nung stevia na yun. Mga ka-Berks, ito yung sinasabi ng tatay ni Arvin na, ano bang pangalan nyo, tay? Salamat nga pala, Arvin, pinakilala mo yung tatay at nanay mo, ha? Salamat. Pinakilala ni Ana, di ba? Kala ko parents ni Ana, ikaw kasi di mo pinapakilala. Ito nga pala si tatay. Tom. Tatay Tom, Chris Cusinero po. Saka si nanay. Ida. Nanay Nida. Ida. Ida, oh, salamat sa pagpapakilala mo. Kung di ka pa sinabi. Oh, mga Tapos, ito yung sinasabi ni Tatay Tom na kailangan daw na itanim sa puno sa bahay mo dahil matamis. Ito daw yung sugar na hinahanap niya at sinabi niya matamis daw to. Tikman natin. Ayun yung pangalan, no? Stevia. Herb. Matamis nga, parang alatris. Matamis nga. O, di ba? O nga no, hindi pa bawal sa atin yan.
Hindi bawal sa atin yan tay kasi sugar siya. Meron daw sa sabi ni Papa, meron daw sa natural Bohol. sugar, walang walang glucose, walang... So paano to? Kukuha na kayo ng dahon tapos ihahalo nyo sa tea or sa kape. Oo. Ah, panalo. Nag-search nga ako. Tingnan mo. Kuha ka lang May, ng dahon, may lagay mo sa nagbebenta ng Instead parang na kukuha ka ng ang tawag dito. white sugar. Parang mga Yun nga yung pinatuyong dahon nito. Healthy na dahon tapos mahal no. yan. Stevia. Oo nga. Ito kagaya nito, itatanim mo lang to sa bakuran mo no. Yan ang gagamitin. Ayos. Hindi ka nabibili Subukan ng namin. sugar. Hindi ka nabibili ng sugar. Pero Hindi na- para sa atin, Hindi na tataas ang... diabetic din Oo. ba kayo tayo? Opo. Oh, welcome to the club. Kaya pala bumili si tatay ng ganito. Susubukan namin. Tama. O tara na, hanapin na natin si Ana. Tara. Ibig sabihin, may media rin ako eh. Oo, media. Diabetes. Media betes. Akala ko taga media rin kayo eh. Media nga. Galing din ako. Ewan ko kung saan sila napunta, biglang naiwan na lang kami dalawa ni Tatay Tom dito sa isang bench dito na upo kami. At dahil nga naikwento sa atin ni Tatay Tom. At naalala ko tuloy yung aking Tatay Anto sa Bataan. At nakakatouch yung mga kwento niya. Sabi niya yung mga pinagdaanan niya, yung hirap ng buhay niya noon. At ang tagal daw niya nagpunta sa ibang bansa, sa Middle East. At talagang halos doon na rin daw siya tumanda. Yung buhay ng isang OFW talaga, no? Magmula kay tatay hanggang sa anak niya si Arvin. Ayan mga ka-Berks, andito na tayo sa bahay ni Ana at ginagawa nila, naghihiwa sila ng mga dala nating ampalaya. Kasi gutom na daw siya. Uy, gutom ka na rin naman ah. Sabi niya, bilisan daw namin magluto. Gutom na daw siya. Uy, hindi ah, wala akong sinabing ganyan. Ayan, Demanding po talaga yung si Chris Cusinero. Ito yung kangkong ko doon, no? Sa Pilipinas. may taniman kayo ng kangkong tayo, no? Oo. Ba, may taniman pala kayo ng kangkong. So, libre lang kayo pagka kukuha kayo ng kangkong sa bahay. Sabi nga ni tatay, kasi nga, habang nakwentuhan namin, nung nandoon kami sa, sa greenhouse, nakwento niya nga na 32 years ka sa Saudi, no? 32 years siya sa Saudi. Yun. Sabi ko, kada ilang taon ka umuwi ng Pilipinas kasi si Chris Cusinero for more than 20 years ko sa abroad, 2 beses pa lang akong umuwi. Sabi niya, 32 years siyang nasa Saudi, 32 times din daw siyang umuwi ng Philippines kasi every year daw siya umuwi. Wow! Grabe si tatay. Ang taray. Ikaw na. Tapos yan yung anak niya. Buti na lang hindi kamukha ng tatay niya. Kami, matagal kami bago umuwi. Nabot kami ng ilang taon. Yeah. Ayan ang kamuti ko, eh. May kamote pa. Oo nga, may kamote pa sila tatay. May baging ng mga kamote. Greenhouse siya. Oo nga, no, may greenhouse. Oo nga, nakwento niya nga sa akin may greenhouse siya. Greenhouse siya. So, makita magic. Yung papaya ko. Oo nga. Pati mga papaya ni tatay, no, may mga bunga na kahit maliliit pa. Magicin na natin to. Ensalada tayo. Tapos mahiwa ako no? Blood! Mukhang pork belly ang Tingnan mo naman, oh. tinitira mo dyan Ay, panahalo na to pang salad talaga no. Oh, ang ganda ng hiwa. Oo nga, pang salad talaga yung kanyang kanyang ampalaya. Masarap kasi yung salad sa inihaw na liempo, no? Masarap din yung yung papaya, yung ensaladang papaya. Ensaladang papaya, natutunan ko naman yung kay Kuradang. Shout out nga pala kay Kuradang. Hello Kuradang. Kaibigan niya sa Norman. Salitang Bisaya yan. Opo, Bisaya po si Kuradang eh. Wow, mukhang masarap yan din Naman, lagi naman ako nag-iihaw para sa'yo. Lagi ka nag-iihaw? Para Ngayon sa'yo. ka nga lang nag-iihaw sa akin? Naalala mo yung camping natin? Oo nga pala, nag-camping kami dati. Nag-ihaw siya. Nakalimutan ko na. Ganyan ka naman eh. O, di salamat. Salamat sa inyong mga kaibigan ko na... Paborito mo yan eh. Paborito ko ba yan? Mga Mga pampa-high blood. one step forward. One step forward sa sa... Ano ba yung tawag doon? Parang pampatawag dito. Ganda rin. Tapos na kagad. Tapos na ang Luto na. Medium rare. medium rare yung Baboy. pork.
Pwede na yan, medium rare. Yung aso nila, inaamoy ako. Hello. What's your name? Ha? What's your name? Anong pangalan mo? Cute ng aso niya, oh. Yung lupit ni Michael ha, kumakain ng ano ha. Kumakain ng sardinas, di ba? Sardinas. Malupit, malupit. Tapos siya pa yung tinapay sa... Parang Pilipino, di ba? Maganda yung paano patakan ng kalamansi. Oo, para mas masarap. Tama. Bukas na pala yung parkingan mo rito, no? May parkingan siya dito eh. Kasi yung ano dyan, yung mga playground, pag summer, pwedeng mag-park dito yung mga maglalaro dyan, magpupunta dito. Yung likod bahay niya kasi open park. So, napaka-aliwalas nitong area niya. No, Bin? Tapos yung kanyang, ay nilagyan mo na pala ng bubungan to para pag umuulan. Sakto, akala ko wala pa rin siyang bubong. Meron na pala, so Kaya parang... nung nag-winter, wala nang snow. Oo, parang invisible lang siya kasi nga, colorless yung ginamit mo. Puti. Oo, galing. Para kang nasa greenhouse. Para ka nasa greenhouse, tama. So ito yung backyard niya. Magulo. Magulo pa. May ginagawa eh. Last year meron silang swimming pool dito. Ngayon wala. Wala ngayon. Tapos yung mga kapitbahay niya. So maluwag to, no? Sobrang luwag nitong likuran ng bahay niya. Ganda. Doon nga tayo nakapark. At ito yung aso niya. Hello, ano pangalan mo? Milo. Ha? Ano pangalan mo? Milo. Laki na. Matanda na rin tong aso na to, no, Bin? Oh, well. 12 years na to? 12 years times 7 70 84 years old na siya. Wow. Ano rin yan? May sakit na rin yan, may arthritis na yan. Masarap to, Bin, may suka tapos may onion at saka sili, no? Solve! Solve na. Ang bilis maluto, no? Saglit lang yan. Ganyan lang kayo pagka mag-ihaw kayo, dito lang, no? Saglit Oo. lang. Tsaka nag-ihaw lang kami pag may bisita. Pag may bisita lang. Oo. Pag walang bisita. Pag walang bisita, wala. Oo. Walang ihaw. Hindi naman ako bisita eh. Sinasabi ko lang naman may bisita. Pag may bisita, tsaka na nag-iihaw. Kasi yung mga tao ngayon dito, ang kinakain nila ngayon isda. Puro healthy, no? Oo, healthy Marami kasi silang, nandito yung tatay at nanay niya. Pareho ni Chris Cusinero. Maraming maintenance. Oo, marami rin maintenance. Diabetic din yung tatay niya eh. So, hindi siya kumakain ng ganito. Oo, So, marami kami sa rep ngayon, puro isda. puro isda. Dahil yun yung gustong-gusto natin. Yun! Panalo. Yun. Panalo. Tabi tayo? Pwedeng tabi tayo? na lang Ha? Magahan mo. Ha? Magahan mo. Para makalis tayo. Sa Sabado? Makalis tayo mga alas 8 para doon tayo ng tanghalian. Uy, mukhang masarap tong repair ni Ana. May pakwan. Ito yung salad. Sarap, di ba? Ano yung salad niya? Saka yung kanyang Appetizer ng mga liempo. bata. Kids! Dip. Panalo. Pwede mo minum. Si tatay. Okay ka lang dyan, tay? Okay lang. Nakipananghalian tayo kay Ana. Kaya tayo. Ang layo ng kinainan ko, no? Silvan Lake pa. Para sa lunch. Napapagod na daw po siya magluto mag-isa. Mangingain na lang daw siya. Gusto niya na, mangingay na lang siya. Sa bus nila, baka maubos. So okay nga naman yun, ano? Hindi na ako magluluto, no? Chika-chika lang habang nag-iwan si Arvin. Di ba? Kwentuhan lang kami. Tapos tikman ko tong ampalaya ni Ana. Nagaling pa ng Calgary. Di ba? Sarap niyan. Tapos tayo magkakamay lang tayo. Para kang ano? Ito kimchi gawa ko. Gumawa ka sarili mong kimchi. Siyempre. Ayos, gumawa siya ng sarili niyang kimchi. Siyempre, joke lang yan. No? Gumawa siya ng sarili niyang kimchi galing sa bote. Galing sa container, galing sa Asian store.
Kimchi, baka naman. Parang ano, parang lang pumunta ng dampa dito eh. Dala ka ng gulay, ng maluluto. Diba? Talaga pinapakita mo yung gawa mo. Oo, makikita nila yan. In-effortan ko yan. Tingnan mo, hindi pa siyang hiwa. Oh. Kakain lang muna kami mga kaberks. Ang ganda ng hiwa ng ampalaya ni Mama. Pantay-pantay, hindi mapait. Kakain lang po kami mga kapatid. Kasi meron pa silang mackerel. Mackerel. Mackerel, nagluto sila, nagpaksiw sila ng mackerel. May ampalaya din yan. May ampalaya rin. Tama-tama yung ampalaya para sa mga diabetic. Bitter yung mga tao dito. Kain lang muna kami. Eh parang kaya naman ako sinama ni Ana para tagapag-alaga lang naman ako ng aso niya. Oh. Ha? Dino? Ay, si Dino. Milo? Milo? Oh, si Milo to mga kaberks. Pero parang mas bagay sa'yo Ovaltine. Ovaltine, no? Kaysa Milo. Di ba? Tama? Gustong gusto na niya maglakad eh. Gustong gusto mo na maglakad? Ha? Milo? Milo? Kaberks, ito na yung pinagmamalaking lake ni Ana. Ano na naman pinagmamalaki ko? Ayan, yung lake na yan. Di ba? What? Tapos, Dito lang kami nakatira. Ikaw oh, naman. tapos ito yung mga kondo dito na harap mismo ng lake, no Ana? Oo. Magkano yung mga kondo dito? Buy one take one din yan. Kapag binenta. Oh? Umayos ka nga. Mga Hindi ko kaberks. alam no 250 yan. 250. Ranging, tapos may home, may HOA. Tapos usually May estrata. one or two bedrooms, one bath lang yan. So Ah, maliit yung square footage. Pero syempre Lakeview ka. Kaya Kaya mahal. mga about 250 pataas. oo. So ganda. mahal. Pero ang ganda, no? Kasi katabi lang talaga dito. Ito lang, may walkway dito. Tapos ito na kaagad, oh. BBC kaya maganda. Pag tamad ka maglakad, pwede yung ganyan. Uy, meron akong kinuha sa akin ng friend ko. Oh. May na-brain dead ng ganyan. Kumbaga natalisod siya sa rock. Oh. Tapos tumama yung ulo niya ng hindi maganda. Oh. Na-brain dead. Kahit ganyan lang ang speed niyan. Ganon? Oy, buti na lang, Kasi hindi tayo diba kadalasan nagaganyan. ginagamit yan ng walang helmet. Oo. Ina-allow nila. Kaya ang daming gumagawa ng walang helmet. Narinig nyo yun mga kaberks, ha? Huwag kayong gagamit ng ganyan pag walang helmet. Hindi kagaya nitong batang to, naka-helmet siya. Naka-helmet. Oh. Maraming na disgrasya. Yung iba walang helmet, no? Tayo ni Milo, sama siya, oh. Diba, boy? Tululawi siya, napagod siya eh. Buti nga hindi pa naglilimp. Kadalasan niya pag malayo na yung lakad namin, naglilimp yan. Mga bagsak. Papagod na siya, no? Papahinga siya. So maganda dito, no? Dito sa area na to. Naligo ako sa Milo. Tinan mo siya. Ay, ayaw niya. Ayaw niya. Liga dito. Ayaw niya maligo. Yung nagsabi sa'yo, mahilig sa water to. Aba, nahiga na siya. Ba? Inom siyang tubig. Oo nga, nahiga na yung kanyang aso. Sige nga, doon nga tayo. Pasyalan natin yung kanyang aso. Linaw ng tubig. Oh, no. Oh, linaw ng tubig, no? Siguro dito maraming isda, no? Dito nagpa-fishing si JC. Dito sa lugar na to. Doon sa deck. Ah. Kasi sa Calgary nga, or doon sa mga napuntahan namin, walang isda. Pero dito maraming isda kasi sobrang laki ng lake na to. Imposible yung walang isda dito, di ba? Ngayon maganda mag-fishing si JC, hindi naman busy yun. Oh, Naligo na, oh. Naligo na si Milo. Okay na. Oh, let's go na. Tara na. Okay na siya, di ba? Sarap naman, Milo. Nainggit ako sa'yo. Ang dami nung pwedeng pasyalan dito sa lugar niya, no? Alala ka. Kahit dito ka lang. Ano na? Uy, matanda na si Milo. Hindi na siya makatayo talaga. Dahan-dahan lang, day. 2, 3, boy. Tayo. Kaya mo yan. Ang bigat ni Milo. Magto 12 years na kasi ito eh. Oo nga. Something.
So mga ka-Berks, andito na kami sa dulo ng Silvan Lake. Only three. At naghahanap na nga sila ng... now, Gavin? Haven't done anything yet. Only up to 2 strikes. Oh, daming okay? isda pala rito. You know that you can't be close to the thing. Alright, Gavin? You know it's gonna stick. That happened to us lots of times yesterday. Oh, kita mo yung mga bata, na-enjoy nila yung paghagis nila ng magnet nila dito sa lake. Got something? Don't even go to the ground. Ang galing mag-English ng kumpare ko. English po kining dollar. What? Did it touch the ground? Tapos pwede ka rin dito mag-fishing. Nag-fishing yung iba. Ano lalagay? Wala akong mapatulangan. Milo? Kasi kung sisilipin mo, nadaming isda sa ilalim eh. Maliliit na isda. But Daddy, mine's not long enough. Tito Chris, I found screw. Wow! Only screw, no back. We only found, I found, Is there any gold or something? No diamonds? no diamonds. Tito Chris! You know, Gavin, I have another rope. Did you? I know. Ganda dito. Dito daw sila nanguhuli ng isda pag gabi. Marami daw isda dito, sabi nila. Pero pag sa araw, wala kasi nga na-disturb yung tubig sa araw. Pero pag gabi na, wala na yung mga boats na yan. Wala na itong mga namimingwit dito. So marami ng isda sa gabi. At yung may alaga ng aso, finally, inalagaan na niya yung aso niya. Wala na ko na. Yes, wala ako. Sabi ko, parang may bit-bitaw kanina. Parang wala. Oo, parang si Chris na yata. Parang nawawala si Chris ah. Nilalakasan mo yung boses mo eh. Nilalakasan mo yung aso. So paano mga ka-Berks, maraming salamat sa inyong panonood. Balik na ulit tayo sa Calgary. Biyahe na naman tayo ng 1.5 hour. So maraming salamat po, Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na, kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin.